Hallelujah. Good morning, Lord of Harvest. And alam ko po na ang lahat ay handa na magpuri sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah. Sabi po sa Psalm 113, verses 2 hanggang 4, Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Tayo po manalangin before we start. Hallelujah, Father God, salamat po sa goodness na pinamalas niyo sa amin this week, Father. And Lord, this time, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ibalik namin ang lahat ng papurit pa sa salamat, pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy niyo kaming gabayan, lalo-lalo na po ang lahat ng mga nasa kanilang tahanan magpupuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo po ang lahat ng papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. God. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, so I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me and the world's all as it should be. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be your name on the road marked with suffering. Lord is pain in the offering. Blessed be your name. In every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away, and my heart will choose to sing. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away, and my heart will choose to sing. Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away, and my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away, and my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory, yeah, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord.
Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to sing. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to sing. Lord, blessed be your name. Yes, God, you reign, God. Yes, Jesus, we worship you. Yes, Lord, because you reign, God. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. God, you reign. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. You paint the night. You count the stars and you call them by name. The skies proclaim, God, you reign. Your glory shines. You teach the sun when to bring a new day. Creation sings, God, you reign. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you reign. You part the seas. Come on now. You move the mountains with the words that you say. My song remains. God, you reign. Yes, you reign, God. You hold my life. You know my heart, and you call me by name. I live to say, God, you reign. God, you reign. God, you reign. Forever and ever. God, you God, you reign. Forever and ever.
Hallelujah, 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 hallelujah. For the last time. God, you reign. God, you reign forever and ever. God, you reign. Yes, He reigns. God, you reign. God, you reign forever and ever. God, you reign. Yes, you reign. No height or depth can stand between us. No power on earth or all creation. No life or death can separate us from your love. No height or depth can stand between us. No power on earth or all creation. No life or death can separate us from your love. No height or depth can stand between us. No power on earth and all creation. No life or death can separate us from your love. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. What is His love that won't relent? That's calling out with heaven's breath. Who's reaching out to save our souls? Only you. Ooh. What is His grace? It makes no sense that we could never recompense. Who gives us all a second chance? Only you, only you, only you. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. Who hang the stars upon the night and show the sun how bright to shine. Who shaped the world beneath His hands? Only you. Ooh.
who set the sky upon the hills and told the waters to be still, who spoke to form the universe. Only you, only you, only you. No one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. No height or depth can stand between us. No power on earth or all creation. No life or death can separate us from your love. No height or depth can stand between us. No power on earth or all creation, or life or death can separate us from your love. No height or death can stand between us, nor life or birth or all creation, or life or death can separate us from your love. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. We worship you, Lord. For last time. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no other God who can save. There is no one like our God. Jesus. Good morning, ladies and gentlemen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Good morning, good morning, good morning.
Saan man po kayo naroroon, mga kapatid, ang Diyos ay sumainyo. Salamat po at kayo po ay kasama na naman natin dito sa ating Lord of Harvest Batangas AG Worship Service live stream. Kami po dito sa lungsod ng Batangas ay bagaman alam nyo naman po, hindi nagbabago ang sitwasyon. Pero alam naman natin, ang lahat ng bagay ay gagawing mabuti para sa atin ng Panginoon. Inaayos ang Lord araw-araw. Pagdating ng ilang linggo pa, hopefully, prayerfully, tayo po ay mapunta na sa MGCQ at tayo ay maging 50% na ang capacity po ng ating pong church dito sa atin pong sa lungsod ng Batangas. Welcome ho mga kapatid, and we would like to acknowledge everyone lalo na po itong atin pong mga worship team. Ang ating worship team po ay siya ang atin pong mga kamanggagawa, katulong para magkaroon ng reality ang atin pong live stream. Sa pangunguna ni Kuya Clarence, ang atin pong worship pastor, at si Jim Bryan, ang atin pong worship leader, at ganun din po si Kuya Claude, ang atin pong multimedia head. Kasama doon ang mga staff na napakarami, si Bane, si Giancarlo, si Tyron, na atin pong bassist, si Regina, si Rhea Jane, at si Rhea Lynn. Ganon din po si Naangge na nag-birthday kahapon. At sino pa? Si Natunet na ngayon ay may kabisihan. So, salamat po at lahat po ay nakakatulong o nakakaisa para tayo po ay magkaroon ng maayos sa pagsamba sa umagang ito. Welcome sa Lord of Harvest AG. At I would like to encourage you to share the Word of God by way of sharing our FB Live. Ito po ay atin pong minamigrate sa YouTube. Lahat ng atin pong Sunday service ay nasa YouTube. Kaya lamang, trending na ho. Minsan may 3 na nanonood. 3, minsan 4, minsan 5. Pwede niyong puntahan yung ating YouTube account, mga kapatid. At doon po ay inyo pong pagtulong-tulungan natin. Ito, hindi naman natin hinahangad na tayo po'y kumita sa YouTube. Ang kailangan po natin, maibahagi natin ang mabuting balita. Pag ginawa niyo yon, ay di tayo po'y nakakatulong sa evangelization. Can I hear amen? Amen. Ngayon po ay October 18, nakita po niyo sa ating screen, ang atin pong text ngayong umaga ay Mark chapter 5, verses 25 to 34. If you have your Bible, you can open it, or kung wala naman po, just tune in o itune po nyo yung mga paningin dito sa atin pong screen. Kaya ngayong umaga ay patatlong linggo na po ngayon. Kung hindi ako nagkakamali ay ilan baga? 3 o 4 na linggo na yata nating pinag-uusapan. Ngayon pong October ay Pastor Appreciation Month sa buong mundo. Salamat po at may mga pastor na nabuhay. Salamat po at may mga pastor na tinawag ng Panginoon para maipahayag ang salita ng Diyos. At narito po ang inyo pong lingkod, kasama ang aking asawa, si Dr. Jo, our co-pastor sa Lord of Harvest Batangas, si Kuya Clarence, ang atin pong worship pastor, at kayo po na naririyan. If you knew in your heart na kayo po ay nagpapastor o naglilid ng mga bata, ng mga kabataan, o ng mga adults as well, you are a pastor. Ganun din po, kayo po ay pastor ng inyong mga anak. Kaya, salamat po sa buhay ninyo. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Tulad po ng aking sinasabi paulit-ulit, you can give messages, you can Facebook pages, magbigay po kayo ng mga messages, pero alam niyo po, mas mahalaga po na kayo po ay kakitaan ng 3 G para mas masaya po si pastor. G, ibig sabihin, you learn how to grow, or you are growing. And you are going, nag-aakay ka na ng ibang tao, nagsishare ka ng Word of God, and you learn how to give generously.
Yun po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. So kapag kayo ay may 3 G na yan, ibig sabihin, talagang kayo po, masasaya po kami na kayo po ay ginagamit ng Panginoon. So ngayong umaga, ito po, basahin natin ang salita ng Diyos. Mark chapter 5 verses 25 to 34. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people are crowding against you, his disciples answered, and yet you can ask, "Who touched me?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." May the Lord continue to bless His word. At sa atin pong pagbabahagi ng kanyang salita ay nawa ay ang karunungan ng Diyos ay sumaatin nawa para atin pong mabaon sa atin pong araw-araw na paggawa sa atin pong buhay. So, nung nakaraang October 11, that was last Sunday, tayo po, ang atin pong sermon is about a synagogue ruler. Isang Pariseo po ang pinag-usapan natin, at ang Pariseo pong ito ay nagpakumbaba. Siya po ay lumuhod, dumapa sa Panginoong Hesus, sa paanan ng Panginoong Hesus, at siya po ay nagpi-plead or nagsusumamo na pagalingin o puntahan yung kanyang anak na dying. Mamamatay na. And eventually, namatay na nga. Pero, maganda po ang nangyari sa kanya. Sinamahan siya ng Panginoong Hesus, binigyan siya ng word, at sabi sa kanya, "Jairus, do not be afraid. She will be healed." So, pinagaling siya ng Panginoon. No, hindi lang pinagaling. Binuhay siya. Dahil siya ay namatay. Ang pangalan niya ay si Jairus. Siya po yung unang taong atin pong pag-aaralan. Bakit po natin pinag-uusapan? This was from Luke chapter 8 verses 40 to 42 and 49 to 56. Bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi ang nais po nating ma-impart o matutunan, ma-develop, establish sa atin pong pananampalataya, when we have this personal encounter with Jesus, your healing will come to place. There will be miracle. Yung mga hinihingi mo, ibibigay ng Panginoon. Pero ang kailangan mo ay personal encounter with Jesus. Kailangan ma-meet mo siya. Kailangan personal mo siyang makaharap. Personal mo siyang makaniig. So, sa umaga pong ito, ang atin pong pag-usapan, the second person is the desperate woman. Sabihin natin, desperate woman. Ano yung sabihin ng desperate? Desperada. Iba ho yung disgrasyada kaysa desperada. Ang desperada ay, ano po ibig sabihin desperada? Wala ng pag-asa. Kung sa magsusugal, ito ay huling barahan na. Wala na hong magagawa. Talagang nothing. Walang-wala na talaga. Desperado o desperada. At alam niyo po, sino ka ho itong desperate woman na to? Ang desperate woman na pinag-uusapan natin ay mayroong 12 years na blood loss na nangyayari sa kanya. Can you imagine, marami po sa atin dito ay mga kababaihan. At kapag ikaw ay dumating na yung period sa isang babae, mayroong blood loss, ano nga nangyayari? Yung iba ay kailangan uminom ng ferrosulfate, ng iron. Kailangan pong uminom dahil nawawala ang dugo sa kanya. Iyon ho ay buwan ng dalaw.
ilang araw lamang po yung period na yun. Minsan, isang linggo. Minsan nga yung iba, wala pa. Pero yung iba ay mas mahigit pa sa isang linggo. At kita natin ho sa mga kababaihan, kapag sila po ay may period, ano ang nangyayari? Sila ho ay matatapang. Siyempre, nagbibiro ako, pero totoo naman yun, di ka? Na sabi nga may mga post-menstrual syndrome na talagang basta iba ho mainit ang bait, sabi nga dito sa Batangas. So ang babae pong ito ay hindi lang po isang buwan na dinudugo o isang linggo, 12 taon. Napakatagal na ho. At siya ho ay severely anemic. Bukod po doon, as far as I know, meron po siyang depression na pinagdadaanan at meron po siyang, siya po ay isolated din. Bakit ho? Mag-aaralan natin mamaya ng konti. She was prohibited by ritual law for contact to people. Bawal siyang makipag-contact, bawal siyang lumabas. Parang panahon natin ito yata. Bawal lumabas. At siya ho ay naka-quarantine. So mamaya natin pag-uusapan na mas malalim pa. And anyone or anything touched become unclean. Kapag ka ikaw ay napahawak, napahipo, sa isang taong dinudugo na marumi, ikaw rin ay magiging marumi. So kinakailangan ikaw ay maligo and then maghapon ka na ikaw ay marumi. Aba, sobra naman ho. Dahil ang nais po ng Panginoon, tayo po ay maging malinis. Yun po yung batas sa Israel na binigay ng Lord kay Moses during that time. So, ito rin pong desperate woman ay wala pong marital intimacy. Siyempre, pag dinudugo, wala kang marital life. At wala din siyang worship na maayos. Hindi siya makapagpuri dahil paano ka magpupuri sa Panginoon? Ikaw hinang-hina. At ikaw ay may sakit nga. And possibly, and this is possibly, siya po ay dinivorce ng kanyang asawa. At siya iniwan ng kanyang anak or mga anak. She was shut out from the family due to her 12-year sickness. Naniniwala ko kayo, atin pong pag-usapan dito. In one book I read, written by Philip Yancey. Si Philip Yancey ay isang well-known author. Siya po ay inusap or pinakiusapan ng kanyang kaibigan na samahan sa ospital yung kanyang kaibigan. Ang kanya po kaibigan ay merong rarest kind of cancer. Kakaiba ho ang cancer ng kanyang kaibigan na ito dahil siya ho ay merong more severe form of cancer. Napakahirap po. In the United States during that time, meron pong 27 people na merong ganong case. 27 po may ganong case na cancer. Pero yung 26 po, patay na. Yun na lang kaibigan niya nabubuhay. Ibig sabihin talagang ito ay napakahigpit ng sakit na ito. So sinamahan niya yung kanyang kaibigan. Alam niya, dying yung kanyang kaibigan. At doon sa ospital na yon ay mas marami ang matitinding sakit. Ang karamihan doon sakit ay leukemia and most of them are in their 30s. Babae at lalaki. At ito si Philip Yancey, according to his book, kinausap niya yung isang senior doon na babae na may sakit. Ay, kumusta na po kayo, inay? Kumusta na po ang lagay nyo? Mabuti naman ika. Ay, ano po ang sakit nyo? Ako ika ay may cancer sa dugo. Ay, sino po ang pinupuntahan mo ba kayo dito ng inyong anak? O, pinupuntahan naman ako, meron ako isang anak. Kaya lamang, ang huli niyang punta dito ay nung 1 taon pa. Ay, ang inyong asawa, ay ako'y 2 taon na dito sa ospital, pero isang beses ko lang siya nakita, at ang alam ko, ay iniwan na niya ako. Oh.
Ay ilan po kayong taong mag-asawa? 37 years na kami mag-asawa. At lahat po doon, sa halos maraming pasyente, ay iniwan na rin ng kailang mga mahal sa buhay. Come to think of it, kapag ka ikaw ay may sakit, at matagal na ang sakit mo, ito po ay napaka-depressive na sitwasyon sa pamilya. Sa ibang bansa, talagang iiwanan ka. Iiwanan ka na lang doon sa ospital and then bahala ka na sa buhay mo. But not here in the Philippines. Dito po sa Pilipinas, iba ho ang mga Pilipina at Pilipino kung magmahal. Sabi nila, ay pag-akin naman yan, ipatutulpo ka agad dyan. Pero hindi ho, ang mga Pilipino ay mapagmahal. Hanggang kamatayan. Remember our marriage vows? Pag ikakasal na kayo, mayroon dong pangako. Sabi ng iba, sumpaan. May pangako. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kagalingan, hanggang kamatayan ay mamahalin kita. Pero yung iba ho, hanggang doon lang sa sakit. At iniiwan na. Alam niyo kung ano po yung mga requirements sa nullity ng atin pong kasal, annulment. Isa po doon yung mental, yung psychological problem. Pagka nagka-issue ang isip, pwede pong iwanan, o kaya droga, o kaya hindi sumusuporta, o kaya naman ay void from the very beginning ang kailang kasal. Pero ito po ay hindi mo po pwedeng iwanan dito sa atin kapag ka nagkasakit lamang. Pero marami nga po iniiwan. But in this case, dito po sa Israel, during Jesus' days, we can suppose na ang babaeng ito ay iniwan ng kanyang asawa. Why? Because there is no reference about his wife. There is no reference about his wife. Kung atin pong kukwentahin pabalik, this is the first year of Jesus' ministry on earth. So ilang taon nangaral ang Panginoong Jesus? Ilang taon nung siya mag-umpisa? Siya ho ay 30 anyos. Kung kukwentahin mo, kung 12 taon ito, dinudugo, 18 anyos pa lamang ang Panginoong Jesus. Dinudugo ng babaeng ito. Are you with me? Naintindihan ka ho ninyo? Ang pagdudugo ho ay hindi ho simpleng issue. Kaya naman, ayun po, magandang nangyari mga kapatid. May magandang balita. This desperate woman had a personal encounter with Jesus. Paano kaya nangyari yun? Samantalang siya may sakit. Ano ang ayun po. Pero bago po natin tuluyang pag-aralan yan, ako ho ay nagtanong sa isip ko, bakit kaya habang siya ay nag-iisip, ang kanyang inilagay sa isip niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Tiyak na ako'y gagaling. Yun ho ang kanyang faith. Ang pananampalataya niya, mahawakan lamang laylayan. Ano ang meron doon sa laylayan na yun? Akin pong tiningnan. What is the significance of the hem of the garment? Yung kasing laylayan ay hem. O kaya ay tassel. Ito po. Numbers chapter 15 verses 30 to 41. Sabihin mo sa mga Israelita, ito ho'y batas ng Diyos, ibinigay kay Moses para sa mga Israelita. Sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kailang mga damit, susuksukan nila ito ng asul na tali, gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh. Yun pala. Gagawin ninyo ito upang maalala nyo mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita nyo mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. Sundin ninyong lagi ang aking mga utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh, na inyong Diyos. Ako ay naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos niyo ako. Si Yahweh na inyong Diyos. Yun pala ang dahilan. So, pwede po nating ilagay or ipalagay mga kapatid na ito hong babae na hindi pinangalanan kung anong pangalan ng babae ito, si Mrs. Desperada.
si Ginang Desperada. Alam nyo ho, siya'y nasa bahay lamang dahil siya po ay may karamdaman nga. Pero, naririnig naman niya ang sigawan ng mga tao. Ang mga tao ay para gahong nagmamadali sila sa paglakad at naririnig niya mula sa kanyang bahay na may dumating na manggagamot. May dumating na nagpalayas ng mga demonyo doon sa Decapolis. Pinalayas yung 2,000 demonyo na nakasakay doon sa isang tao. Bukod doon, ang lalaking pinag-uusapan na naririnig niya ay sinaway niya yung unos o yung bagyo. At ang bagyo ay nawala at kumalma ang dagat. Narinig din niya na pinakain ng taong ito ang marami sa pamamagitan ng himala. Ganon din, mayroong isang lumpo na pinagaling ang taong ito. Kaya ang sabi niya sa sarili niya, habang siya nakahiga, sandali lamang, may artistang dumating. Ako makapanood kaya ako sa plaza. Parang ganon ang dating, sa Coliseum to ang punta ni Sarah Geronimo. Naku, ano man ang ginagamit? Iiwanan mo na dahil may artista. Ang Lord, ang Panginoong Hesus ay ganon din po. Ang mga tao ay talagang, they were bewildered at sila po ay, talagang sila ay excited na excited. May manggagamot dito. Siya na kaya ang propeta? Siya na kaya yung tagapagligtas ng Israel? Siya na kaya yung ipinangako sa prophet Isaiah? Siya na kaya yung sinabing magmumula sa lahi ni David na magpapalaya sa atin laban sa pagkaalipin, mula sa pagkaalipin? Kaya ang mga tao ay talagang kumbaga hibang na hibang sila. Samantalang yung babaeng yon, sa kanyang pakikinig sa mga kwentuhan, sa kanyang pakikinig sa mga usapan, ay nagkaroon siya ng pananampalataya mula doon sa kanyang pakikinig. Nagkaroon pananampalataya. At siya po ay yung kanyang natitirang, kumbaga 10% na lamang ang kanyang battery, lobat na siya. Ano ang ginawa niya? Isinave niya yung battery niya. Isinave niya, sabi niya, ako ay lalapit doon at mahawakan ko lamang ang kanyang laylayan ng damit, ay tiyak na ako'y gagaling. So, can you imagine? Ako po yung magtatanong sa inyo, kayo po na mga nasa screen, at kayo mga narito sa church, sino po sa inyo dito ang may sakit at karamdaman ngayong umaga? Yung iba sa inyo, wala kayong sakit. Yung bulsa nyo naman, may sakit. Pagka ganyan, taas ang kamay. Kasama doon ako dahil ako may nararamdaman din. Itaas mo ng kamay mo, kapatid, itaas mo na. Huwag mo nang pigilin pa ang kamay mo dahil ikaw ay may karamdaman din. Kung wala kang karamdaman, yung mahal mo sa buhay, may karamdaman na sa bahay. Kapatid, let this day be your freedom in Jesus' name. Hayaan mo na ang araw na ito ay maging kagalingan, maging kalayaan para sa iyo. At ikaw, ngayon, ito ay hindi aksidente na naririto ka ngayong umaga. Itong desperada na babae ay gagamitin ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kalayaan ngayong umaga. Well, how we may be able to receive our miracle? Paano kaya natin ma-receive? Of course, kailangan muna natin ng encounter. Kailangan muna natin na makaniig siya. Kailangan mo siyang nasain na makaharap. Kailangan mo siyang lapitan. Number 1, fill your mind about Jesus. Fill your mind about, kung ikaw may ballpen, pwede mo namang isulat, o kaya may camera ka, may cellphone, picturean mo, dahil malilimutan mo din ito mamaya. Malilimutan mo. Fill your mind about Jesus. Ano pong ibig sabihin nun? Yung isip mo ay punuin mo na patungkol sa mga bagay na ginawa ng Panginoong Hesus. Punuin mo ng mga bagay na ginawa niyang milagro. Punuin mo ang iyong isip. Pag sinabing isip, mga kapatid, kasama po dito ang puso. Kasama dito yung iyong kaluluwa. Yung iyong espiritu, human spirit. Sama-sama na po yon. Punuin mo ang iyong sarili ng mga bagay patungkol sa Panginoong Hesus. Paano mo malalaman? Paano mo pupunuin?
Sa panahon pong ito, binigyan tayo ng Lord ng love letter. Ano po yun? Yun yung Biblia mo. If you want to receive your miracle, number 1 requirement mo, ikaw ay kailangang matuto na magbasa ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Hindi lang magbasa, mag-dwell ka doon, mag-devotion ka, iyong pag-aralan, laliman mo pa ang pagbubulay-bulay, pagganahin mo ang iyong isip, ang iyong espiritu, at as you commune with the presence of the Lord, kapatid, walang dahilan para ang Lord ay hindi mahabag sa kalagayan mo. At kapag gaganyan ang sitwasyon mo, aabutin ka ng Panginoon. No doubt. No doubt. Alam po ninyo kung bakit ang buhay mo ay talagang hirap na hirap, o kaya naman ay, alam mo, ikaw ay talagang laglag na laglag. Alam mo kung bakit? Hindi ka nakikipag-commune. Kulang tayo sa communion, kulang tayo sa pagbabasa, kulang tayo sa pag-aaral, kulang tayo sa pagdudwell. In fact, hindi mo nga alam buksan ang Biblia mo eh. Ay, wala ho akong kapangyarihan dito na ibibigay ko sa inyo, magaling ka na, ayan. Ito, magaling ka na. Hindi ganun. Ang kailangan natin, tayo mismo ay gumana ang atin pong pananalig. Look at this desperate woman. Siya po ay, siguro ang kailangan mong maranasan, yung ikaw ay WWW muna eh. Yung wala ka na. Kailangan mo pagang ikaw ay makaranas ng COVID para sabihin mo talagang ikiaasa sa Diyos. Pag walang COVID parang walang problema eh. Alam niyo gaho, the reason why the Lord gave us this or allowed to have this pandemic or this COVID-19 virus para magpakumbaba tayong lahat. Para tayo lumapit sa Kanya. Para tayo ay lumuhod sa Kanya. Tumawag sa Kanya. Siguro pagka ganun ang sitwasyon, saka pa lang tayo magpapakumbaba. Pero as far as we knew, as we can see, from the social media, from the people that we have interacted with, kapatid, talagang malayo pa. Ang mga tao, marami sa atin ay mayayabang pa rin. Mag-amen nga ang mayabang? Yun, minauna na. Kasama ko doon, kailangan nating magpakumbaba sa Panginoon. Fill your mind about Jesus. Romans 10, verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Ang pananalig o ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig ay nagmumula sa pangangaral tungkol kay Kristo. Ulitin ko po, ang pananampalataya o ang pananalig ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig naman ay nagmumula sa pangangaral. At ang pangangaral tungkol kay Kristo. Kailangan ikaw ay matutong makinig. Yun hong pamamaraan ng pagsasaliksik, pagbabasa ng Bible, ay isang uri ng pakikinig sa Diyos. Habang binabasa mo yon, ang Lord ay nakikipag-usap sa iyo, sinasabi niya kung ano yung dapat na gawin na tama. Can I hear amen? Remember, the thing that birthed faith in the heart of this woman was the thing she has heard about Jesus. Papaano ho nagkaroon ng pananampalataya yung babae? Papaano? Nung marinig niya na si Jesus ay darating. Narinig niya sa chismisan. Maganda rin naman yung chismisan pala. Lalo't mayroong mga, may pinagaling daw doon. Mayroon daw pinakain. Pagkaganyan na ho. May namimigay ng sap doon sa lugar na yon. Takbuhan ng mga tao. May namimigay daw si congressman. Puntahan ng mga tao. Basta tayo may blessing. Punta tayo ng punta. Kasi tayong lahat ay nagugutom. Meron tayong nararanasan na hungriness. Ang babae pong ito ay sa pamamagitan ng kanyang pakikinig, nagkaroon ng pananalig. At dahil sa siya'y wala na talagang maasahan, iniwan
ng asawa. Sabihin nga natin, iniwan ng asawa. Marahil kapatid, ikaw din, iniwan ka ng asawa mo. Iniwan ng anak. Marahil, ikaw rin, iniwan ng anak mo. Wala ka nang makausap na iba. You were shut off, shut down. Hindi ka po actually, itong babaehong ito, ay naka-quarantine ho siya. Naka-quarantine siya ng 12 taon. She was forbidden to have contact with the public dahil lahat ng makahipo sa kanya or mahipo niya ay magiging marumi. Ay paano ka makakapagtrabaho? Ang sabi doon, parang lumalabas siya ay dating mayaman. Dahil sa kapapagamot niya, kapapagamot, wala namang nangyayari, naubos na ang kanyang salapi, naubos na ang kanyang pera, kaya wala na ho siyang kabuhayan. Mabuti na lamang at hindi po ito nagreklamo, pinapatulpo, wala ho kaming pagkain pinadadala ang barangay. Mabuti na lang, kung titingnan po ninyo, siya'y nagtitiis. Doon sa kung anong meron siya. Siguro may ibang nag-donate sa kanya ng pagkain o nagbi-bless sa kanya. Pero wala talaga siyang means. During that time, siya'y wala. Maganda rin naman ho, minsan yung makaranas ka ng wala eh. Dahil doon, tatawag ka talaga sa Diyos. Can I hear amen? Ay bakit? Pag may kwarta ka naman, nasan ang Diyos ngayon? Wala. Huyo ka dyan, Diyos. Huyo ka dyan, Lord. Sino ka? Ay, ako muna mamasyal muna. Minsan, maganda rin naman ang nagkakasakit dahil doon nare-realize mo how small you are before God. Ito po yung atin pong crossroad or breaking point, boiling point na tinatawag. At ang babae pong ito ay talagang napakaganda ng mensahe niya. Napakaganda at marahil ikaw ay siya rin. Pareho din kayo ng istorya. At kailangan natin ang Panginoon. So, yun po ang sinasabi natin. Fill your mind about Jesus. So, siguro, simula ngayon, kapatid, alaman mo na kung paano ka magkakaroon o matatanggap mo ang blessing mo sa Panginoon, ay huwag kang maghahanap ng tao mauutangan. Tama na. Sabi mo sa iyong sarili, tama na. Tama ng pangungutang. Yung credit card, silabi na. Yung gupitin na. Dahil sa mail, may dumating na bagong credit card naman. Sa akin, may dumating na ganyan. So, hindi ko ina-activate ako. Napaka-tukso na naman ito. Tukso na naman. So, kayo po ay, sabi nga ng aking inay, ay aman-amanan na ninyo yan. Tigil-tigil na. Ay meron naman ho, yung isang kapitbahay namin, nagpapahiram din eh. Kaya lamang, ang tubo naman nun ay hindi 5'6", 6'6". Ano gayon? Ang tubo ay pagka 5'6" at 20%, tama? 20%, ay ito mas malaki pa. Pero sabi nga, like, kapit sa patalim, ay magkano na lang tatanggapin mo? Konti na lang. Parang 80% ang mapupunta sa utang, 20% ang tubo, o 20% ang take away mo. Wala rin nangyayari. Sabi mo sa iyong sarili, wala rin. Kaya kung ikaw, kapatid, sinasabi ko rin sa sarili ko, tigilan na ho ang pangungutang. Tigilan na, dahil lalo kang mapapalubog. Eh bakit napapunta sa utang? Kasi kasama po ito po isang uri ng karamdaman din. Sakit din po ito. Medyo makate. Can I hear amen? Makate ang kamay na gumastos. Makate. Walang kontrol. Ayun po. Hallelujah. Ikalawa po, empty your heart of bitterness. Ano yung number 1 para maulit po natin? Fill your mind about Jesus. Ikalawa, empty your heart of bitterness. Nothing poisons our spirit faster than bitterness. Wala daw makalalason ng mas mabilis sa ating espiritu o sa ating puso
kung hindi yung sama ng loob. Sama ng loob. Minsan, kayo po ay parang sinisisi natin ating mga magulang. Dahil pagtingin mo sa salamin mo, ba't ganito ang mukha ko? Kasi pinaglihi ka sa sama ng loob. Kaya ganyan ang mukha natin. Yun po sama ng loob, kapatid. Ito po ay pinapangalanan natin. Pwede po natin itong palayasin. Pwede natin itong paalisin. Pwede natin itong i-delete or i-migrate. Punta ka doon sa malalim na dagat. Empty your heart with bitterness. Ang babae pong ito na ating pinag-uusapan, si Ginang Desperada, salamat sa Diyos dahil iba ho ang kanyang attitude. Masasabi ko rin na siya ay isang genuine, talagang Israelite. Hindi po siya nagrereklamo doon sa nangyaring pangiiwan ng kanyang asawa. Hindi siya walang pagreklamo sa nangyayaring kawalan ng pagkain o hindi siya gumagaling. Hindi siya nagreklamo. At siya po ay nananalangin sa Diyos. Tumatawag siya. She would never have been able to reach out and touch Jesus if there is bitterness in her heart. Ito po, sino po sa inyo ang nilagnat na nitong panahon na ito ng lockdown simula noong March 15? Taas nga po ang kamay, yung mga nilagnat na inubo. Bakit? Bakal ho ang katawan nyo, hindi kayo nagkakasakit? Pastor, pagka sinabi namin barangay, kami kukunin ng barangay. Kaya ang isimplihan na lang kaya pag nilagnat, bit kayo inuubo? Parang inuubo ka? Wala. Ay ako'y 2 beses kaya na ako'y nilagnat. At inubo, sakit na lalamon. Sabi ko, naku, COVID yata. Parang ako'y, alam po ninyo, pag ikinabali, alam mo naman yung kapitbahay mo, di kagalit mo. Susumbong ko na ito para mawala na ako ng kagalit. Pero salamat at mga kapitbahay natin, mababait pa rin siya yata yung naka-isolate ngayon. Alam po ninyo, kapag ikaw ay nagkaroon ng sakit, at doon sa panahon na ikaw ay nag-chill, hindi ka makahinga, magigising ka ng madaling araw, magigising ka, nanginginig ang iyong katawan. At ito po yung nangyari sa akin noong December 31, madaling araw. Ito po last year na ito. December 31 and then January 1, January 2 talaga ako ay nag-chill. Kung kailan pa naman yung madaling araw, nag-chill ako. Napakasama ng lasa ko. At magigising ka, nanginginig yung iyong baba, nanginginig dahil sa lamig. Sabi ko, Panginoon, kung kukunin mo na ako, bukas na. Huwag naman ngayon muna. Bukas na. Pero talagang kakausapin mo ang Lord. At minsan ay parang magagalit ka. Sino hong may sakit ang hindi mainit ang ulo? Ay, ikaw nga, walang sakit, mainit ang ulo lagi. Pagka may sakit, mainit ang ulo lagi. At laging naninisi. Kaya ako nagkaganito dahil mo . Pero ang babae pong ito'y, alam po ninyo, meron siyang calmness sa kanyang puso, walang bitterness. Can I hear amen? Ang isinasuggest po sa atin sa umagang ito, if you want to receive your miracle today, i-flush out mo muna yung sama ng loob mo. Narito ka ngayong umaga o ikaw ay nasa screen, marahil kagalit mo yung katabi mo. Galit ka sa iyong asawa, galit ka sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, BFF, or kung sino man siya. Basta galit ka. Ito po, Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Get rid of all bitterness, rage, and anger.
brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Hallelujah. Ito, mas maganda siyempre yung Tagalog. Sabi din alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Ulitin ko po muli. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, yaw. Huwag na kayong mambubulyaw. Manlalait, lait. Ang apelyido mo kasi ay laitero, judgmental, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sabihin natin, Amen! Ito po isang paalala ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, mga mananampalataya doon. At ito rin ay paalala ng Diyos para sa iyo, kapatid, na tayo po ay mag-ayos ng atin pong damdamin. Hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, baguhin mo ako. Tama rin po yun. Pero ang pinakamainam na dapat natin gawin ay ganito po. Lord, tulungan mo po akong mabago ko ang aking masamang ugali. Sino magbabago noon? Hindi naman si Lord ang magbabago noon. Ikaw. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw kaya? Ikaw yung magbabago. Ikaw, sarili mo, ang kikilos doon. Isa pa po, James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Abay, ikumpisal. Sabihin ninyo sa iba yung inyong mga kasalanan upang kayo may panalangin. Siyempre, pipili ka naman ng tao na sasabihan ng iyong sekreto. Sasabihan mo. At baka yan mamaya ay nakapost na sa Facebook. Alam po ninyo, kapag ka ang iyong sama ng loob o yung kasalanan mo ay nanatili sa puso mo, ito po ay magbubunga, magresulta ng pagkakasakit. Ito po ang nagiging dahilan minsan kung bakit ang iyong biglang tumaas ang presyon. Paano galit na galit ka? Tumaas ang presyon. At kung ano-ano pang mga sakit, diabetes, kasama din yan. Yung iba ho ay talagang, paano nangyari yun? Biglang nagkasakit, wala namang cause. Kung titingnan po ninyo, pag in-interview nyo siya, meron siya mga tao nakaalitan, hindi siya nagpapatawad. Tayo po, sa dami na natin ng taong mga nagalit sa atin, o tayo mismo nagagalit din, pag hindi ho natin pinatawad, o hindi natin inunawa ang sitwasyon, tayo po ang mauunang mamatay. Tuwan-tuwa na ho yung mga pinagkakautangan natin. Salamat sa Diyos, namatay na rin ang inutangan namin. Dahil galit na galit ka pa rin. So ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa atin? Yung bitterness ay atin pong i-empty. Dahil pagka atin pong ikinumpisal itong ating mga kasalanan, when somebody prayed for us, sinabi natin yung pong ating sama ng loob, sabi din so that you may be healed. Pagagalingin ka ng Diyos. Can I hear amen? Pagagalingin ka ng Lord. Yun po ang isang dahilan kung bakit nais ang Panginoon tayo po ay kailangang magkumpisal ng ating mga kasalanan. Number 3, step out in faith. Ano ang ginawa ng babaeng ito? Ang ginawa ng babae, sige ng desperada, ay siya ho ay talagang yung kanyang lakas ay kanyang inipon. Yung natitirang 10% na battery, inipon. At siya ho ay paika-ika lumabas. Ano kaya hong itsura? Tingnan po ninyo. Inyo pong ilagay ang inyo pong sitwasyon sa babaeng ito nung panahon na ang Panginoong Hesus ay dumating. Siyempre, ang mga tao ay nagtakbuhan. Nagtakbo dahil may nagpapagaling. Alam niyo naman, kahit wala kang sakit, pagka may taong dumating, punta ka rin.
At kahit na wala kang sakit na gano'n, meron ka din sakit para lang ikaw ay maging well. So, bawal nga sa kanya na makipag-contact o bawal. So, anong ginawa niya? Ay di siya ho ay siya ho ay nagsuot ng kanyang mask at nagsuot din ng face shield. Kung ilalagay natin sa panahon ito, at siya ho ay nagsuot ng damit para hindi makilala kung sino siya. Dahil pag nakita ng mga tao, bakit ka narito sa labas? May quarantine ka ga? May quarantine pass ka? Wala kang quarantine pass, bawal ka lumabas. 12 years ka na nga dyan nandito sa loob eh. So siya po ay nagtago, she concealed herself, at siya po ay tumakbo. Tumakbo ng napakabilis na slow motion. Kasi wala nga siya lakas eh. Gumapang. Tama, gumapang. Ito po maganda. Ito po ay akin pong ini-imagine. Alam nyo, ang layo ng Panginoong Hesus, ang mga tao doon nagtakbuhan, ay siya naman ay ang bilis ng kanyang takbo, slow motion. Ay dahil yun lamang talaga ang kanyang speed. Ang bilis niya. Talagang gapang na siya. Ito maganda. Ang punta pala ng Panginoong Hesus ay papunta sa kanya. Kahit na siya'y mabagal, ang sabi niya sa kanyang sarili, ako ay kinikilabutan ngayong umaga. Habang akin pong sinasabi ang mga salita ito, dahil alam ko may gagawin ng Diyos sa iyo ngayong umaga, kapatid. May gagawin ng Diyos sa iyo ngayong umaga. Habang siya po'y naglalakad, ay nasa lubong niya at muntik na siyang maipit ng mga tao. At hindi naman siya nakilala dahil siya ho ay siya po ay nababalutan ng damit. Pero sabi sa kanyang sarili, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Ako ay gagaling. Tumating na ka sa buhay mo na ikaw ay nagkaroon ng ganitong prayer. Lord, I want to touch the hem of your garment. If I can touch the hem of your garment, then I will be healed in your name. Magkaroon ka ng pananalig na katulad ng pananalig ng babaeng ito. Hebrews chapter 11 verse 1. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari, mga bagay nating inaasahan at mga bagay na di natin nakikita. What is faith? Faith is believing in what you do not see and hoping that things will be certain. Mangyayari yun po ang kanyang prayer. Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Hindi mo po pwedeng mabigyan ng kaluguran ng Panginoon kung wala kang pananampalataya. Kaya ikaw ngayon, kapatid, habang naririto ka, habang ikaw ay nakatingin sa akin, alam kong gumagana ang isip mo, ang puso mo ay nirarap-up mo lahat ng ating mga pinag-uusapan at sinasabi mo rin sa sarili mo, Panginoon, may sakit po ako. Pagalingin mo po ang kalagayan ko. Kapatid, katulad din ang sinabi ng Panginoong Hesus, pinagaling ka na sa iyong sakit karamdaman. Go and free yourself. Be free. Malaya ka na. Kaya lamang, ito po, merong kaya lamang, kapag ikaw ay nanampalataya, if you step out in faith, there are risks involved. Meron pong, sa Tagalog ang risk? Risgo, sabi la ay risgo. Ano nga yung risgo? Meron pong mga panganib tayong pinag-uusapan. Ano yung risk? May panganib. Kapag ka ikaw ay nanampalataya, ano yung panganib na yon? Ang panganib po mga kapatid ay hindi inaalintana ng mga mapangahas sa tao. Kalimitan ang mga mapangahas ay yung mga kabataan. They do not think of their own safety. Basta. Bahala na. It is one form of faith. Bahala na ang Panginoon. Mapangahas. Tandaan po natin, ang mga mapangahas lamang ang nagtatagumpay at nakakatamo ng kanila pong kagalingan. In Jesus' name. Amen. Hindi natatakot na magkamali
Yan po yung mga mapangahas sa tao. Hallelujah. Bahala na si Lord. Ayun po. Ano po yung mga risk na tinatawag natin? Disappointments. Ano po yung disappointments? Ay, paano kung hindi ako gumaling? You're disappointed. Masama ang loob mo. Nagpunta ka doon, pambihira. Dapat hindi na ako nakapunta doon. Nasaya lang ang oras ko eh. Sino sa atin dito ang na-disappoint na? Marami sa atin ang nadidisappoint. Walang nangyayaring maganda sa iyong mga ginagawa. Paano kung maipit lang ako ng mga tao? Yun po ang iniisip niya, sumasagi sa isip niya. Yun po yung negative na pumapasok sa isip niya. Paano kung di ako gumaling? Paano kung... Ito naman yung para sa'yo. Kapatid, ito'y sumasagi sa isip mo. Paano kung malugi lamang ako sa business ko? Paano kung madaya ako? Paano kung di kumita ang business kong ito? Ang faith po, mga kapatid, ay hindi po katulad ng sugal. Ang sugal ay walang katiyakan. Pero ang pananampalataya ay tiyak mo ng mangyayari. In your spirit, it will soon come to pass in Jesus' name. Deep in your spirit, you believe that your miracle will take place soon. Mangyayari po ito. Ito po yung mga risk, disappointments. Isa pang risk ay misunderstanding. People won't understand you. In fact, she is not allowed to go in public. Yun nga, tulad po ng ating sinasabi kanina pa, yung ordinaryo pong karamdaman ng isang tao, ng isang babaeng dinudugo, 7 days ang quarantine po niya. Pero ito po ay 12 years. Kahit na pandemic, I will receive my miracle. Sino po ang nag-declare na ng ganon? Kahit na may pandemic, matatanggap ko ang aking miracle. Kahit na may pandemic, matatanggap ko ang aking miracle. Makulit ka eh. Paulit-ulit. Ba't mo inuulit? Kasi inilalagay mo sa iyong isip, sa iyong espiritu, Lord, I will receive my miracle. Kahit pa sabihin na, hindi kami allowed na lumabas. Kahit pa sabihin na, maraming sakit dyan. Ay, ano kung maraming sakit dyan? Ay, di ikaw ay mag-mask, ikaw ay mag-ingat, pero nasa sayo. Kapag nanatili ka sa bahay, doon ka naaabutin ng expiration. Can I hear amen? Amen. Amen. Kahit na ho pandemic, magkakaroon ako ng bagong trabaho. Yan ang deklarasyon mo, di ka? Bagong trabaho. Nakakatuwa itong ating mga kabataan. Pandemic na hire. Sa kailang bagong trabaho at ngayon nagtitrain na. Si Tunet at si Georgica ay may trabaho na sila at sila po ay nagtitraining na ngayon. Pandemic po itong panahong ito. Pero ikaw, ano sasabihin mo? Pastor, may leon po sa labas. Pastor, naulan. Pastor, maputik. Ihintayin ko na lamang ang SAP. Ihintayin ko na lamang ang tulong ng iba. Ayun na, mag-expire ka na. Pagkagayan. You are severely depressed. Kailangan mo ng tulong. Kapatid, tulad ng paulit-ulit natin sinasabi, marami hong businesses ang nagsarado ngayong panahong ito. Jollibee, McDonald's, even maraming paupahan nagsarado, hotels ay walang tao. Yung mga resorts, bagaman may mga balita ako na saan nila bubuksan yung ibang resort. Sa Puerto Galera, bukas sa ibang resort. Pero walang tao. Konti lang ang tao. Marami ay apektado ang buong mundo. Apektado. Pero, kapatid, iba ang mangyayari sa iyo. Ang blessing ng Lord ay magpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo yan. Magpapatuloy yan. Ganon din po sa akin. In Jesus' name. Yung bayarin mo bukas, may pambayad ka na. Yes! May pambayad ka na. Ganon din po ako. Paulit-ulit ko po. Alam nyo gaho mga kapatid kung bakit ako nagdi-declare? Kasi may bayarin talaga ako. May bayarin ako.
Akala nyo lang, Marcia, sabi nyo, medyo si Pastor pa ulit-ulit ng pagdedeklara, kasi I have liabilities. I have payables. Katulad mo at katulad ko rin. Isa pang risk, embarrassment. Ito po, nakakahiya kaya. Nakakahiya kaya. Nakakita na po kayo ng parody tungkol sa babaeng ito. Hinawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Tapos wala namang nangyari. Tapos nakita siya ng mga tao, "Hoy, bakit ka narito sa labas? Di ka ikaw bawal kang lumabas." Embarrassment. Ito po ang mga antidote or ito po yung kalaban ng pananampalataya. Yung risk, yung baka mapahiya. Baka ako mapahiya. Baka ako mapahiya. Kapatid, tandaan mo, yung mga risk takers ay pinagpapala ng Diyos. Marahil sinasabi natin, bakit kaya ito kung kailan kaya pandemic na ganito ay biglang nagbukas ng business? Kasi malakas ang loob niya, risk taker. Kahit pa nga hindi pandemic, risk taker na siya eh. Yung mga taong ganon ang pinagpapala ng Diyos, pero ikaw, sigurista. Sigurista, ay nako. Kapatid, tandaan mo, if you want to receive your miracle, step out in faith. Kahit hindi mo nakikita, alam mo sa iyong sarili, sa iyong puso, na mangyayari ang lahat ng yan. In Jesus' name. James 5, 14-16. 14-16, may sakit bang sino man sa inyo? Patawag ninyo, matatandang pinuno ng iglesia, upang panalangin siya at pahiran langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon, at kung siya nagkasala, patatawarin siya sa kanyang kasalanan, mga kasalanan. Kaya nga ipagtapat nyo sa inyong mga kapatid, inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa. Upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Napakaganda po nitong sinabi nito ni Apostol Santiago. Huwag gunin yung sarili din ng problema. You can call other people's help. Tumawag kayo ng matanda na iglesia. Sino matanda na iglesia? Hindi yung matanda talaga. Marami sa ating matatanda. Marami sa atin po. Tawagan niyo po ako. Tawagan niyo aking asawa. Ang sino man sa inyo. Si Sister Presi, tawagan niyo kung saan. Si Hoy, pupunta kung saan. Siyempre, may protocol. Si Sister Heidi, ganun din. At ang iba pa nating mga kabataan, we can be prayed for if you want us to pray for you. Pwede rin naman ang online. Pwede rin namang Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Lahat ng platform, gamitin na natin. Pwede nating ipanalangin sa pangalan ni Jesus. Naalala ko lang po ito. I think it was 2003. Bago ako pumunta ng Amerika noong 2004, matagal ng panahon, 17 years ago na pala ito. Yung aking bilas, si Kuya Fred, when he was still living, na asawa ni Ate Amy sa Daly City. So, ipinakilala siya ni Ate Amy sa akin sa pamamagitan ng telepono. Siya ho ay merong sakit noon. Meron po siyang cancer sa bituka. So, doon kami nagkilala sa telepono. So, pinanalangin ko po siya. Sabi ko sa kanya, Kuya Fred, okay lang ba sa iyo na ipanalangin kita sa pamamagitan ng telepono? Kasi wala pa nung Facebook. Ang Facebook nung ipanganak ay 2008. So, nanalangin kami. At habang kami nanalangin sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko sa iyo ang kagalingan. Now, bigla hong nawala ang telepono. Hello.
Kuya Fred, hello. Maya-maya, parang pakinig ko doon sa kabila, medyo naggulo. Ay nako, Chris, pasensya ka na. Bakit ano nangyari? Sumuka ako eh. Sumuka ako. Ano ho naging dahilan ng suka? Kasi i-declare natin, yung kagalingan sa pangalan ni Jesus, yung masamang espiritu lumayas. Can I hear amen? Si Kuya Fred ay humaba ang buhay. Umabot pa ng hanggang, I think, January 30, 2009. Matagal pa binigay ng buhay ng Panginoon sa kanya. Can I hear amen? Pwede naman natin palakpakan ng Panginoon. Para sa atin pong mga kamag-anak dyan sa Daly City, ang aking inay, si Ate Amy, magandang umaga sa inyo. Ito po ay nangyari totoong buhay. So, wag po tayong matatakot na manalangin kahit na anong klaseng platform. Pwede nga sa text, mag-pray ka in Jesus' name. Pero mas maganda kung ito ho ay talagang harapan. Ipananalangin mo. You can declare the name of Jesus to be the healer. Ang Diyos natin ay Diyos na manggagamot. Diyos na siya nagpapagaling. Kaya niyang ibigay ang lahat. He can deliver your miracle right now, right here, or wherever you are. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Hallelujah. Fill your mind about Jesus, empty your heart of bitterness, and step out in faith. Kapatid, I will be very quick. Hindi na kita tatawagin. Kung may sakit ka, wala, alam lang Lord ang lahat ng yan. Please bow down your heads. Saan ka man naroroon? Saan ka man naroroon, kapatid? Whether ikaw narito sa loob ng church, bow down your heads and we will pray. Hallelujah. Hura sakarabakaya la sakata karabakaya. Panginoon, sa hapong ito, sa tanghaling ito, we are thankful for this wonderful, desperate woman who seek the face of Jesus. Kami po nagpapasalamat sa babaeng ito na nagbigay, Panginoon, nag-establish or nag-encourage sa amin, Panginoon, magkaroon ng pananampalataya. Hayaan mo po, Lord, i-deklara po namin ngayong umaga. Ang pananampalatayang yan, Panginoon, ay requirement mo sa amin upang ang aming sakit karamdaman ay lumayas sa pangalan ni Jesus. We declare today in Jesus' name, your healing power, Lord, the healing power coming out from that hem of the garment is the same, Lord. The same power that is coming out from the conviction from the Bible, even from the conviction from this sermon in Jesus' name. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Ito po yung tomorrow, Panginoon. Ito yung tomorrow na sinasabi ng Bible. Lord, buhay ka ngayon. Naririto ang aking mga kapatid, Panginoon. Lord, I declare the healing touch of Jesus to all our sicknesses and diseases in the name of Jesus. I declare that awesome power coming down from heaven. Panginoon, salamat po. Salamat po dahil ramdam namin ang pag-ibig mo. Ramdam namin, Panginoon, yung iyo pong pagmamahal, sincerity, forgiving heart, your understanding, Lord, your grace. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Lord, despite our being stubborn people, Lord, ay patuloy mo kaming inaabot. Salamat po. Salamat po dahil, Lord, ang personal encounter ng babaeng ito sa iyo ay nagresulta sa kagalingan na mula doon sa 12 taong pagkakagapos sa sakit karamdaman in Jesus' name. Lord, idinideklara ko din ngayong umaga ang kalayaan mula sa aming sakit at karamdaman
kami ngayon ay malaya na. Tinatanggal namin ang shackle o yung posas ng sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus, even sa aming mga mahal sa buhay, at aming pinakakawalan ng aming sarili. We declare from the bondage of the enemy, kami po ay pinagaling mo na ngayon. In Jesus' name. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Kami po ay maglilingkod sa iyo at kami po ay magpapagamit sa iyo forever. Forever, Lord. Salamat po. In Jesus' name, amen. Sabihin mo, kapatid, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ko may ginawa sa iyo ang Diyos, kapatid. May ginawa ang Panginoon sa iyo sa umagang ito. At may patuloy na ginagawa. Alam niyo kung anong ginawa ng babaeng yon after his encounter with Jesus? Matapos na siya'y gumaling? Of course, ipinakita na niya, dinumolds na niya. Tinanggal na niya yung kanyang balabal. Pinakita na niya ang kanyang sarili sa iba. Anong ginawa po niya? Matapos po siyang maligo, maghugas ng kanyang katawan, siya po ay sumunod sa Panginoong Hesus. Aba, hindi ka kaya sumunod doon sa nagpagaling sa iyo? Hindi ka wala namang kabayad-bayad ito. Yung mga doktor naubos na ang pera niya dahil sa professional fees. Pero ito, wala namang bayad. Anong ibabayad mo ngayon, kapatid? Maglingkod ka, sumunod ka, magpagamit ka sa Panginoon. Can I hear amen? Amen. Palakpakan po natin minsan pang ating Panginoon. Hallelujah. And when we experience the personal encounter with Jesus, our lives will never be the same again. Hindi na po matutulad doon sa dati. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon pong umaga, tayo po ay as we conclude our service today, marapat po ibigay natin ang mga kaloob na mula sa Panginoon. Ito pong ating kapatid na ito, ako'y nagulat na naman kayo ng umaga. Nagugulat ako every Sunday morning. Nag-text na naman sa pamamagitan ng kanyang GCash. Abay, nagpadala na naman ng kanya pong tithes or ng offering. Kapatid? So, what we are saying is this. There are a lot of ways how to send your tithes, offering, and pledges. Ibigay po ninyo yung mga kaloob at upang ito'y magamit sa kaharian ng Diyos. Salamat po dahil ang Lord ay hindi tumitigil, ipinuprovide ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Tayo po ay malaya na doon sa atin pong renta. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Amen. Nakapag-deposit na tayo at ang Lord ay napakaraming taong ginagamit para tayo po ay pagpalain. So, the Lord bless all the hands that became a blessing for us. So, ayun po, atin po ipanalangin. Tayo po lahat tumayo. Kahit po kayo nasa tahanan or wherever you are, tumayo po tayo. Magandang umaga po, Inay Lucy. Ang aking inay nandun sa Kalapan, kasama yung kanyang mga ladies na mga nag-a-assist sa kanya. Salamat sa inyong buhay. Yun po, sila'y laging nanonood. Atin pong ipanalangin yung box na yon, pero ngayong umaga po ay 3 tao may kaarawan. Wala yata si Sister Malo, no? Wala. Nagse-celebrate ng birthday sa kanila. So, ayun, si Sister Malu, birthday niya ngayon. Ngayon ang birthday niya. Si Tricia ay birthday niya sa, kailan ba yun? Tuesday. At si Johan Blaze Arago, ito yung aking pamangkin na anak ni Dr. Joey, birthday niya sa 22. Kailan yung 22? Thursday. So, atin pong ipapanalangin sila. Pero, ipanalangin muna natin po yung atin pong offering. Panginoon, salamat po for giving us the opportunity that we can be a blessing to your ministry.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng amin pong ibinigay. At Lord, ito po ay magamit mo, Panginoon, para makapagbigay ng kalakasan sa iba at makapagbigay ng glory din po sa iyo, Panginoon. Salamat po. At Lord, ibalik nga po ninyo ng siksik-liglig at umangapaw pa ang lahat, Panginoon, ng act of faith na ito, Panginoon, sa iyong mga anak. Pagpalain mo po ang iglesyang ito. And Lord, patuloy po na ikaw ang tumugon at ikaw ang siyang kumatagpo sa lahat ng aming pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panalangin din natin ito pong ating mga kapatid na may mga kaarawan. Lord, we are extending our gratitude sa buhay po ng aming mga kapatid na may kaarawan ngayong week na ito, si Malu, Sister Malu, si Patricia, at maging si Johan, aking pamangkin. Lord, we pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na kumilo sa kanila. We pray, Lord, na ikaw po ang magbigay ng personal encounter sa kanila, Panginoon. Hayaan po na ikaw po ay siyang maluwalhati sa kanilang mga buhay, that they may learn how to grow, how to go, and Lord, how to give, O God. Lord, matutunan po nila na sila po ay magpagamit sa iyo at ikaw po maging pangunahin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Purihin po ang dakilang pangalan mo sa buhay ng bawat isa. Sila po ay blessing, Panginoon, sa ministry. Ang mga kapatid nito, sila po ay blessing, Lord, and we are extending and expressing, Lord, our thank you sa kanilang pong mga buhay. Salamat po, pagpalain mo sila at ma-enjoy nila yung kanilang pong birthday celebrations sa kanilang pong mga tahanan. In Jesus' name, amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo pong lahat ay humayo. Uuwi po tayo. Taglayin natin yung aral mula sa kay Ginang Desperada na nakaranas ng milagro when she had this personal encounter with Jesus. Humayo tayong lahat at huwag tayong mapagod na manalangin para sa iba and to share the gospel into all parts of the world na dadalhin tayo ng Panginoon. Lord, at hayaan po na maghiwa-hiwalay ang bawat isa sa atin na taglay ang kapayapaan, ang kagalakan, kagalingan, at ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po. At ito po ang inyong lingkod, si Reverend Chris Arago, lead pastor ng Lord of Harvest Batangas AG, nagsasabi sa inyo, Solid Deo Gloria. Glory to God alone. Amen.